Nako po mga kababayan, grabe ito oh. Nag-viral daw po ang reaction ni Senator Chis Escudero matapos siyang sampahan ng ethics complaint. So ayan po oh. Oh, Chis Escudero daw po, ito ang kabayaran niya daw sa pagbanggit ko sa pangalan ni Martin Romualdez at sa pagbubunyag ng katotohanan daw po. Totoo nga ba na may katotohanan? Totoo naman kasi, tinanggap mo ang 30 million pesos, kaya may ganyan, di ba? So katunayan, ikaw nga po nagsabi niya, no? Panoorin natin to. Okay na, huy. So sir, kino-confirm nyo na nag-donate siya ng 30 million? Yes, nasa records yun. In fact, nakuha yan ng Rappler mismo sa article na sinulat nila noong 2022-2023 pa. Yung impormasyon namin, O, di ba may resibo? Dapat ganun, mag-privilege speech, no? So may resibo, hindi kuno-kuno lang kung ano man yan mga DDS script na yan na sinabi ng ating speaker Martin Romualdez, no? So ang sabi po ng dating speaker, malinaw naman daw po ang katotohanan, ang talumpati po ni Chis Escudero ay hindi tungkol sa pananagutan, kundi para isulong daw po ang kanyang personal na interes or ambisyon. So panoorin natin to. Totoo talaga, no? Nagpapa-impress siya sa kanyang amo or sa kanyang katandem sa 2028. So totoo kaya ito? Tingnan natin to. Punitin natin ang script ni Martin Romualdez. At higit sa lahat, huwag magpadala, huwag sabayan, huwag maniwala sa sarswela na nilalako ni Martin Romualdez. Maraming salamat po, Kinubulo. Magandang hapon po. Thank you, Senator Francis Chis Escudero. Majority Leader. Session is suspended for 1 minute. Grabe, alam na alam talaga ni Speaker or dating Speaker Martin Romualdez ang mga DDS script na yan, no? So, Leyte 1st District Representative Martin Romualdez said that Senator Chis Escudero daw po delivered not unexposed. Para sinisisi siya, ini-expose siya. Hindi para ganun, no? But a profession, okay, of loyalty to Vice President Sara Duterte. Okay? Alright, so ayun o, Escudero's speech, profession of loyalty to VP Duterte. Okay? Says Romualdez. Sa katunayan nga po, no, sabi din po ni Representative Toby Chanco na wala namang kinalaman talaga si Speaker or dating Speaker Martin Romualdez dun sa mga small committee na yan. So may pinangalanan siya, 4. Wala namang pangalan niya doon. Panoorin natin dito. Alam po ba ninyo kung sino-sino yung miyembro ng small committee na binabanggit ninyo? Yes po. Ang chairman po noon is si Congressman Saldico, tapos senior vice chairman ng Committee on Appropriations, majority leader of the 19th Congress, and minority leader of the 19th Congress, Your Honor. Sino po yung vice chair ng Appropriations? Senior vice chair si Congresswoman Stella Luskimbo po. Sino po yung majority leader? Congressman Manix Delipe po, Your Honor. Minority leader? Congressman Nonoy Libanon po, Your Honor. Katapos-tapusan ang sinasabi ninyo ay 4 na tao lang pala ang gagawa ng mga bagay na inyong gusto sanang malaman kung anong nangyari. Tapos sa dulo pala, yung 4 na tao lang ang magdidesisyon. Saka nabanggit din po dito sa privilege speech niya about kay Diskaya na minention daw po si Martin Romualdez. Pero according kay Diskaya, sinabi lang niya no, mga kongresista yung kausap niya doon sa mga kickback 20 to 30%, but hindi niya nakausap si Speaker Martin Romualdez. So sinabi lang daw po doon, kukunin na daw sa taas, nag-iintay sa taas. So akala niya yon si Saldico or si Speaker Martin Romualdez. So dapat may resibo tayo, no, pag nag-privilege speech. So dapat nag-privilege speech na siya. So ito po, sabi po ni Attorney Jesus Falsis na ayan, yung mga insertion na yan dapat ipaliwanag niya at syempre po yung CCTV footage. Okay? Oh, so yan yung papaliwanag niya kung ano ba yan mga insertion na yan at mga CCTV footage na yan. So hindi paninira yan na galing sa house. So ayan dapat ipaliwanag niya sa privilege speech. Oh, Chis Escuderos daw po top allocations of the 142 billion pesos, no, inserted in the 2025 budget. So ayan, Bulacan 12 billion. Ayan guys, basahin nyo na yan. Mindoro 8 billion. Bilyones pong usapan. Okay, Cebu 4 billion. Valenzuela 4 billion. Okay, Cavite 5
6.6 billion. Quezon City, 5.9 billion. Misamis or Occidental, 6.5 billion. Okay? So, billion pong usapan. Davao, 7.2 billion. Okay? So, ayan, Batangas, 7 billion din po. Mindoro, 8 billion. So, Sorsogon, okay? Sa probinsya niya, 9.1 billion. Ay, grabe naman. At sa Bulacan, grabe, ang controversial. 12 billion pesos. So, dapat i-explain natin sa privilege speech. So, hindi tayo dapat manising sa ating Speaker of the House. Katunayan, nagtatrabaho ang Speaker, okay? Or ang dating Speaker, okay? Kahit di na po siya Speaker, nakikita natin sa House of Representative at hindi nag-absent. Tingnan nyo to. Ayan, di ba? Oh, good morning, Speaker. O, di ba? Trabaho ng trabaho ang dating Speaker Romualdez. So, isa pa to. Romualdez daw should also be jailed over flood control scandal. Oh, nagsalita rin si Magalong. Sinisi din ang dating Speaker Martin Romualdez. Puro kayo sisi kay Speaker. So, sabi naman ni Speaker, supalpal kayo ngayon lahat. Pati yung mga DDS na script. So, ayan, sa presinto na lang kayo magpaliwanag. Ay, grabe ito, mga kababayan. So, comment down below, mga kababayan, na puro sila sisi na wala man lang resibo, So, sabi ni Speaker, so, ayan sa presinto na lang kayo magpaliwanag para tapos kung ilalatag yung ebidensya nyo dyan, So, wala silang katunayan or wala silang ebidensya, wala silang resibo sa mga aligasyon nila laban po kay Speaker Martin Romualdez. Bakit kaya sinisisi si Speaker Martin Romualdez, ng mga politiko na to, yung mga script ng DDS?